Ladies and gentlemen, meron ko isang kilala, isang distributor sa Global. 7 years nagtrabaho sa Saudi Arabia. 4 years sa Singapore. Nakita ang Global. Sineryoso. Nag full-time sa Global 2 years ago. Ngayon po, isa sa pinakamayaman sa Global. Malaking grupo, hindi na sa buong Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Guys, itong taong to, pareho ng karamihan. Ayaw nung una, close-minded, ang ginawa, sumubok. Ngayon po, naging multi-millionaire. Kung gusto nyo maging successful, listen to successful people. Do you agree? Yes! Kung ako'y pinakinggan nyo, si Michelle pinakinggan nyo, I encourage everyone, listen to this person. Ang galing nito. Handa na ba kayo? Yes! Handa na ba kayo? Yes! 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! Paano ka mahiginig ako hindi nakafocus? 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon, milyon pala pa! From Sir Norman! Ibarra! Natakakita, yayaman! Okay, good morning sa inyong lahat! Morning! Okay, puna tayo. Guys, kanina si Michelle Go in-explain ang product. Si Sir Arnel ay binahagi yung marketing plan. Ang part ko naman ay magkukwento ako ng aking success story. Okay lang ba yun? Yes! Okay. Pakilala ko lang ang sarili ko. Ako po ay si Norman Ibarra, isang dating OFW sa bansang Singapore. Lumaking mahirap, pinanganak na mahirap, kaya ayaw ko na maging mahirap. Nanay ko isang teacher, ang tatay ko nag-aalaga ng baboy, 5 kaming magkakapatid na pinag-aaral nila ng sabay-sabay. Kaya nakita ko yung mga magulang ko, yung paghihirap nila para lang itaguyod kami mga magkakapatid. Kaya nung bata pa lang ako, sa isip ko, sabi ko, kailangan kong yumaman para matulungan ko yung aking mga magulang. Nag-aral akong mabuti, nagsikap ako sa aking pag-aaral, naghanap ako ng magandang trabaho dahil ang paniniwala ko that time, kapag nagkaroon ka ng magandang trabaho, gaganda ang buhay mo. Pero nagkamali kami, hindi naging sapat na aming kinikita. Kaya sabi ko sa sarili ko, baka hindi dito ang aking, kumbaga hindi sa Pilipinas ako aasenso. Nag-abroad kami. Year 2002, nagpunta kami ng bansang Saudi Arabia. 7 years kami ron, 7 years na nagtiis, 7 years na nasakripisyo, 7 years na malayo sa aking mga pamilya. Pero parang ang hirap-hirap pa rin abutin yung aking mga pinapangarap sa buhay. Nag-decide akong pumunta ng Singapore 2009. Kasi nga, paniniwala ko, mas malaki ang sweldo, kaya doon ako nagtrabaho. Pero gabi-gabi sa aking mga pagtulog, ako'y nananalangin sa Diyos na sana'y makahanap ako ng isang magandang opportunity na pwedeng magpabago ng aking buhay. 2010, meron ako nakitang isang ads sa Singapore. Kung pamilya kayo sa Singapore, may tinatawag na Pinoy SG. Isang website na nakasulat doon sa website, business opportunity. Okay? Tapos tinawagan ko yung tao, ang sabi ng taong yon, magkita kami. At doon ko nakilala yung AIM Global, year 2010. Okay? Pinaliwanag niya sa akin ng negosyo at doon ko naintindihan na ang AIM Global pala ay networking. Hindi pa siya natatapos mag-explain, buo na sa isip ko na hindi para sa akin ang negosyo. Bakit? Kasi may mga produkto. May nakita akong pampaputi. Sa isip ko, ilang kayang maiitim mahanapin ko para yumaman. Sa isip ko, bebentahan ako neto or magbebenta ako. Kaya sabi ko doon sa nagdala sa akin o nag-invite sa akin, bro, mukhang malabo tayong yumaman dito. That time, 2010, walang office ang Singapore, hindi naka-register ng product. Kaya sabi ko sa kanya, mukhang imposibleng yumaman tayo dito. Isa lang yung sinabi niya sa amin. Sabi niya sa amin, subukan mo lang, wala namang mawawala sa'yo. Tama naman siya. Kaya ginawa ko, sinubukan ko. Lahat ng kakilala ko, lahat ng kaibigan ko, lahat ng office mate ko, kinausap ko at sinali. Kinausap ko about business. Good news guys, after 1 year, kahit isa, wala akong napasali. Guys, that time, sabi ko sa sarili ko, mukhang hindi para sa akin ang negosyo ng networking. Mukhang hindi para sa akin ang negosyong ito.
hanggang sa nakausap ko tatay ko. In-explain ko sa kanyang business dahil hindi pa ako masyadong sanay sa business, hindi ko maipaliwanag ng maayos sa kanya. Kaya nung natapos ako mag-explain, isa lang ang sinabi niya sa akin. Alam mo anak, wala akong naintindihan sa mga sinabi mo. Pero dahil naniniwala ako sa iyo at naniniwala ako magiging successful ka, sasali ako sa negosyo mo. Guys, yan ang nagpabago sa akin. Dahil dyan, nagbago ang lahat, ang paniniwala ko sa networking. Sabi ko sa sarili ko, okay lang na hindi maniwala ang iba. Basta't naniniwala ang tatay ko, itutuloy ko ang negosyo ng AIM Global. Guys, pinag-aralan namin ang negosyo, nakinig sa YouTube, nakinig sa mga speaker, naniwala kami sa mga uplines. Fast forward, 2013, na-hit namin ang Millionaire Circle. 2013, na-hit ko rin ang Global Ambassador. 2013, nabili ko na rin ang first car ko sa AIM Global. Kasama po yan, guys. Kami po ang top 1 ng AIM Global Singapore. Okay. Dahil sa ganda ng negosyo, sunod-sunod ng mga blessing, bumili lang kami ng isang bahay namin, house and lot, at ngayon meron kaming 4 na condominium. Lahat ng yan, bigay ng AIM Global. Alam mo kami, pangarap namin noon pa, ang gusto namin mag-travel talaga sa iba't ibang bansa. Pero dahil hindi namin magawa, dahil sa una wala kaming pera, pangalawa wala kaming mga leave para magbakasyon. Pero mula nung nag-full-time kami sa negosyo ng AIM Global, every month nagta-travel ako sa iba't ibang bansa. This coming next week, nasa Hong Kong kami. After sa July 9, nasa Malaysia kami. July 30, meron kong isang bansa na pupunta na hindi ko pa napupuntahan. Pero hindi ko muna sasabihin ko anong bansa. Lahat ng ito binibigay ng AIM Global sa atin o binibigay ng AIM Global sa amin. Dahil ginawa lang namin ng seryoso, ginawa lang namin ng tuloy-tuloy. Alam niyo po ba yung pinakagusto kong travel? Nangyari yan last year. June 3, birthday yan kasi ng nanay ko. Sinama ko siya sa Hong Kong Disneyland. Okay? Kitang-kita ko kasi doon sa Hong Kong Disneyland, meron doon Mickey Mouse. Diba? Nagpa-picture nanay ko doon. Makikita mo sa mukha ng nanay ko na tuwang-tuwa siya habang kapicture niya si Mickey Mouse. Alam niyo, sabi niya sa akin, alam mo anak, bata pa lang ako, napapanood ko na yan si Mickey Mouse. Black and white pa lang yung TV namin, nakikita ko na si Mickey Mouse. At bata pa lang ako, gustong-gusto ko nang makita si Mickey Mouse. Pero dahil mahirap lang daw sila, noong time na yon, hindi nila magawa. Pero that time, guys, natupad ko yung matagal ng pangarap ng magulang ko. Kaya ang negosyo ng AIM Global, hindi lang basta pangarap mo ang tutuparin, maging pangarap ng mga mahal mo sa buhay. Kung buhay pa ang mga nanay-tatay mo, kung nakakausap mo pa sila, this is the right time para ikaw ang tumupad ng mga pangarap nilang hindi nila natupad. Yung kaninang tatay na kinukwento ko sa inyo, 71 years old na siya. Okay, sa ngayon, siya ang top 16 ng AIM Global Singapore. Kaya wala yan sa edad, wala yan sa pinag-aralan, wala yan kung saan kagaling. Ang pinag-uusapan dito, yung determinasyon mo para maabot mo mga pinapangarap mo sa buhay. Yan doon sa mga nagsisimula, okay? Sa mga nahihirapan, dalawa ang gusto kong sabihin o maipayo sa inyo. Una, gumawa ka lang ng maraming aksyon. At pangalawa, maniwala ka lang sa sarili mo. Okay lang na maghirap ka ng 1, 2, hanggang 3 taon. Huwag lang buong buhay mo naghihirap ka. Sa mga first timer, sa mga na-invites, alam ko, syempre every night, nagpe-pray tayo sa taas, nanalangin, na sana'y gumanda ang mga buhay natin. Pero syempre yung nasa taas, hindi naman yung bumababa para ibigay sa iyo yung matagal mo nang hinihiling. Tama? Normally, gumagamit yan ng mga channel, ng mga kasangkapan, para yung blessing na ibibigay sa iyo, idadaan sa ganito. Naniniwala ko lahat ng bagay may purpose. Lahat ng bagay mayroong dahilan. Malay mo, itong pagkakataong ito na yung blessing na hinihingi mo habang nananalangin ka. Okay? Doon sa mga OFW na nandito, naka-live tayo ngayon, maraming OFW, kami OFW, alam namin yung feeling, lalo kapag meron kang anak na 3 years old, 4 years old,
na lagi mo nakakausap sa phone, lagi niyong pinag-uusapan, lagi kang tinatanong ng anak mo, Nay, kailan po ka ba uuwi? Ang lagi mo lang isasagot, malapit na. Pero ang totoo, sa back ng iyong mind, hindi mo alam kung kailan ka pa uuwi. Kung ikaw OFW, meron kang nanay at tatay, na 70 years old, 65 years old, masaya sila, okay lang, nagbibigay ka ng pera, nagpapadala ka ng regalo. Pero kung tatanungin mo sila ng seryosong tanong kung ano yung pinakagusto ng regalo, iisa isasagot nila ang makasama kanila sa mga huling sandali ng kanilang mga buhay. Okay, kaya gawin nyo ang global, this is the right company, this is the right opportunity. Ang kailangan mo lang maging tamang tao para ibigay sa iyo ang tamang resulta. Okay? Kaya tuloy-tuloy lang lahat ng hirap natin, lahat ng sacrifice natin. Sa ending niyan, babayarin niya ng AIM Global. Kaya wala kayo sa akin, guys. Noon, nakaupo na kami dyan, pumapalakpak. Darating ang time, ikaw naman ang magkukwento ng success story mo. Samantalain ko na yung pagkakataon, ako'y nagpapasalamat siyempre sa ating BOD, sa mga may-ari. Merong AIM Global. May pagkakataon kami mga OFW na makauwi sa Pilipinas. Bakit? Dahil naniniwala kami masarap sa Pilipinas basta't kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Salamat din siyempre sa ating Vice President, Sir Arnel Limpid, siyempre sa mga guidance para lalo tayo maging mahusay na leaders para pangasiwaan natin o para alagaan natin yung ating grupo. Siyempre, pasalamat din ako, samantalahin ko na, nakikita naman tayo ng live sa lahat ng aking mga business partners sa buong mundo. Okay, sa mga leaders namin, dahil ako naniniwala kung hindi dahil sa inyo, wala kami sa ngayon, kung ano yung mga nakukuha namin, dahil na rin sa tulong at suporta nyo. Okay, salamat din sa aming mga magulang, sa mga parents namin, sa mga kapatid namin, siyempre sa aking asawa na laging tumutulong at sumusuporta para magtagumpay kami rito. Okay, kaya tuloy lang, okay lang na mahirapan, maniwala kayo sa akin, sandali lang yan, dahil sa dulo, babayaran ng AIM Global sa inyo yan. Okay? Maraming salamat. I hope nabigyan namin kayo ng inspirasyon para ituloy niyo yung negosyo natin. Okay, mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang AIM Global. Hello, Brapa, Sir Norman. Guys, again, kayo ba na-inspire kay Norman? Yes! Kung kayo ay na-inspire kay Norman, kung bakit marami naging multi-million sa global dahil sa taong tatawagin ko. Handa na ba kayo? Yes! Ano ang lamang ng AIM Global? Alam mo bakit? Bakit very successful, very stable ang company? Kasi po, ang mga may-ari mismo, hands-on sa negosyo. Yes. Diba say hands-on? Hands-on! When you say hands-on, hindi lang po empleyado, distributor, ang pinag-isipan ng mga may-ari kung paano din turuan ang mga distributors. Guys, itong tao na ko, ito po yung ama, the father of AIM Global. Ang nag-isang dahilan kung bakit maraming tao naging successful. Handa na ba kayo? Yes! Handa na ba kayo? Yes! Kung pinalang pa kayo si Michelle, ako si Norman, mas dapat i-welcome yung tao na tawagin ko. 1 milyon! 1 milyon! Mas na yun lahat, 3 milyon! At milyon pala pa para sa ating CEO, Visionary President, Dr. Good morning, take a seat. Okay, Happy Independence Day po. Yung iba walang pakialam, no? Hindi alam, Independence Day pala ngayon. Imbis na nanonood kayo ng Wonder Woman tsaka The Mummy, nandito kayo. Salamat, palakpakan natin mga first-timers. Inayos nga rin, so pansin mo mga first-timers, huwag kayo mahiya. Sabi, iba nahiya po, huwag kayo mahiya, first-timers. Dami rin pala, no? Yung maganda ba yung products? Yes! Okay ba yung negosyo? Yes! Okay ba yung speaker? Yes! Wapo ba si Arnel? Yes! Mas malakas ang sagot. Diba? Sino gusto mag-uwi kay Arnel? Lalaki yung nagtaas nyo, lalaki. Anyway, our company has been existing for 11 years. Ano ba na sa 11 years? 11 years! Kung ang company po nakapag-create ng 1, 2, 3, 10, 100 milyonaryo, baka tsampa pa yun. Tama o tama? Pero ang na-create po namin milyonaryo, 1,000 na.
Libo-libo na yung na-create namin milyonaryo. At yung na-create na milyonaryo, hindi lang po Pilipino. Ang na-create na milyonaryo, may mga Pakistani, may mga Bruneians, may mga Singaporeans, may mga Africans. Sa Africa, iba't ibang lahi sa Africa. Naging multi-millionaires. In Nigeria alone, we have created 3,000 multi-millionaires. Wow. Nigeria po yun. Ang kulay doon, iba na. Baliw na baliw siya sa white light tsaka perfect white. Biro lang. Sige mo, Nigeria, white light tsaka perfect white. So nakakatuwa. They appreciate our products, they appreciate our business. At ang nakakatuwa, sa buong mundo po, ang AIM Global lang ang nag-iisang company na nag-pay out on a daily basis. Ano ibig sabihin nun? Yung productions ng buong grupo mo sa buong mundo, makikita mo sa website. Pag in-encash mo yun, nasa ATM mo the following day. So hindi mo na kailangan pumunta sa office, mag-withdraw ka na lang. Okay, yung iba, mahiyain, kaya ina-apply Facebook marketing. May Facebook po ba kayo? Yes! Isipin nyo, dito maraming kumikita, Facebook lang, kumikita. Eh ikaw, nag-Facebook ka naman, ba't di mo pa pagkakitaan? Tama o tama? Mag-like ka na rin lang, mag-share ka na rin lang, magre-repost ka na rin lang, eh di ang i-like, share, repost mo yung pwedeng magpasok ng pera sa bulsa mo. Tama o tama? Simple lang po yung ginagawa namin. Ako po, I've been in this kind of business for 23 years. Okay, I was a full-fledged doctor. Graduate po ako ng PLM. Pamilyar po ba sa PLM? Yes. Diba, ang PLM siya yung pamantasan sa likod ng mapua. Sa likod naman talaga siya. Graduated 1998, pamantasan Luzon ng Maynila, College of Medicine. I passed the board exam 1999. Nag-practice po ako sa Makati Medical Center. Pamilyar po ba? Yes. Ang dami kong pasyente. Karamihan sa pasyente ko walang pera. Kailangan ipa-x-ray, kailangan pa CT scan, kailangan pa MRI, to the point na minsan ako pa yung naglalabas ng pera para lang mapagawa yung mga bagay na yun. So I was thinking, ano kaya yung paraan para matulungan ko ang mga tao, hindi lang pang kalusugan, kundi pang pinansyal. And then I encountered this kind of business. So nabuhay po ang AIM, September of 2005, nagsama-sama po kaming tatlo. Sinimulan namin ito. Officially, we launched March of 2006. So, June of 2017 na po ngayon. Ang AIM Global po, hindi lang po sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, hindi lang pang Pilipino, sa iba't ibang lahi. Pero ang pinakamaganda sa lahat, tanungin niyo ako ano yung pinakamaganda? Yung nasa tuktok, mga Pilipino. Yung mga nasa ilalim, iba't ibang lahi. In Hong Kong alone, alam niyo po ba yung Hong Kong? Nakarinig ng Hong Kong? Nakapunta ng Hong Kong? Humina. Diba? Alam lang yung Hong Kong pero hindi nakapunta. In Hong Kong alone, mahina po yung 1,000 na mga kapatid nating domestic helpers ang nag-uwi na at nag-for-good na dahil sa AIM Global. Alam niyo po ginawa? Tanungin niyo ako, ano ginawa? Alam niyo naman yung trabaho ng domestic helper. Tama o tama? Yung mga domestic helper ba, madaming oras at panahon para sa sarili niya? Wala. May tinatawag na stay in. Nandun ka sa amo mo, nagluluto, pinapaliguan yung alaga, naglalaba, nagpe-prepare ng pagkain. Ang oras mo na lang sa gabi. So ano yung istorya ng mga domestic helpers natin? Facebook marketing. Diba? Habang nagluluto, Facebook. Habang naglalaba, Facebook. Habang pinapaliguan yung alaga, Facebook. Bago matulog, nakahiga, Facebook. Inantok, mahulog yung cellphone. Tumama sa mukha, nagising. Facebook na naman. Diba? Nakaka-relate ba? Nakaka-relate? So ano sabi ng mga domestic helper na taga-AIM Global? Buti na lang natutunan ko AIM Global Facebook marketing. After 1 to 2 years, nag-for good na sa Pilipinas kasi kumikita na ng 100, 200, 300,000 pesos per month. Maganda, napakaganda. So nakatulong sa maraming tao. Nabuo yung pamilya, hindi na nag-a-abroad. Nagpupunta na ng Hong Kong para suportahan na lang yung grupo. Simple lang po. Meron kaming alam na hindi nyo pa alam. Tama o tama? Meron kaming ginagawa na hindi mo pa ginagawa. Tama o tama? Na kung malalaman mo yung alam namin. At kung gagawin mo yung ginagawa namin, malamang kikitain mo rin yung kinikita namin. Eh kaso hindi mo pa nga alam. Kaya hindi mo pa kinikita. Tama o tama? So I'd like to show you a simple program. I call this program. Everybody say program. Ano po ba yung program? Disiplina. Disiplina. Pag gusto mong pumayat, kinakailangan mo ng diet program.
Pag gusto mo mag-gain weight, kinakailangan mo ng gain weight program. Ito, pagyaman na program. Okay lang maintindihan? Hindi po tinuturo sa eskwelahan yung pagyaman. Ang tinuturo sa eskwelahan kung paano ka maging empleyado. Okay? Ito po ituturo namin. Expertise po namin bilang may-ari yung ganitong uri ng negosyo. Pagpapayaman mula sa maliit na halaga. Maliwanag po ba? Yes! Kasi halimbawa, ang gusto mong negosyo is franchising. Maganda, makausap mo si Tony Tan Capchong, yung may-ari ng Jollibee. O kaya si Injap Sia, yung may-ari ng Mang Inasal. Sila expert sa franchising. Tama o tama? Kung ang paborito mo naman na negosyo, kunwari gusto mo magtayo ng mall. Gusto mo magtayo ng mall, di kausapin mo si Henry C. Expertise niya ang mall. Tama o tama? Pero kung gusto mo, yumaman ka, pero ang puhunan, maliit lang, maghanap ka ng ganung tao na expert doon. Tama o tama? Huwag ka magtatanong sa taong walang alam. Huwag ka magtatanong sa taong mahirap. Gusto mong yumaman, magtatanong ka sa mahirap. Tama ba yun o mali? Eh baon nga sa utang, hihingan mo ng opinion. Kung gusto mong mabaon sa utang, humingi ka ng opinion sa baon sa utang. Tama o tama? May problema kang pangkalusugan, alam mo pupunta ka sa bumbero. Siyempre pupunta ka sa doktor. Tama o tama? Gusto mong kumita ng malaki mula sa puhunang maliit, maghanap ka ng ganong uri ng tao. Yun po ang expertise namin. Pagkita ng malaki mula sa puhunang maliit. Okay? Yan po expertise namin. Ano paraan? Program. Paano yan? Let's show them. Number 1, what if? Okay, what if for the next 2 months, let's show them. For the next 2 months, what if maghata ka ng isa every week? 1 sign up per week. Everybody say 1 per week. 1 per week. So araw-araw kakausap ka. Monday kakausap, Tuesday kakausap, Wednesday kakausap, every day kakausap ka. Ang goal mo lang makapagpa-sign up ng isa per week for the next 2 months. Clear po ba? Yes! So kung makakapagpa-sign up ka ng 1 per week on your first 2 months, how many? Ayan, meron ka ng 8. Sabi nila, swerte daw ang 8. Okay, 8, swerte. Bakit? Infinity, walang katapusan. Ibig sabihin, yung pagpasok ng pera sa'yo, wala rin katapusan. Okay, kaya ang ginawa natin program is by duplication of 8. So on your first 2 months, 8 yung tao mo. Am I clear? Yes! So ano gagawin mo dyan sa 8 yan? Ituturo mo lahat ng alam mo. Kung wala kang alam, ipauupo mo siya dyan. Kung wala kang alam, may mga trainings kami for free. Ipauupo mo siya dyan. Sabay kayong mag-aaral kung paano kayo magiging mayaman mula sa maliit na halaga. Klaro po ba? Yes! So, 1 sign up per week, magkano na income mo dyan? Meron kang direct referral bonus na 8,000 pesos. Meron kang paying bonus na 8,000 pesos. So, yung 8,000 na yan, binary bonus lang yan. Wala pang direct referral bonus. What if yung 8 yan, turuan mo rin kumuha ng 8? Clear po ba? Yes! So, ikaw nakakuha ng 8, ayan na. Yung 8, tuturuan mo rin kumuha ng 8. Hindi mo po kinakailangan ng 100. You don't need 1,000. You don't need 500. All you need is 8. Ilan po kailangan? 8. Yung 8, nakuha mo na, tulungan mo din makakuha ng tigwa 8 nila. Kahit part-time yan. Kahit part-time, o part-time ako, part-time ka. May 8 na ako, isa ka lang sa 8. Nasaan yung 8 mo? Tutulungan kita. Gabi-gabi, nandito ako, magbitbit ka ng tao, gabi-gabi, kakausapin natin 2. Pag sumama, isa na yan sa 8. Klaro po ba? Yes. So pag yung 8 mo, nakakuha ng 8 on their first 2 months then, after 4 months, ilan na tao mo? 8 plus 64, ayan na. Kumita ka na ng 64,000. Medyo maganda-ganda na po ba? Yes. Siyempre, kung 64,000, i-divide mo yan by 2, edi 32,000 yan per month. Maliwanag po ba? Eto na. Dahil sa yung 8 natuto, ang goal ng 8, tulungan yung 64 na makakuha din ng tig 810. What will happen on your next 2 months? Let's show them. Ayan, 512 na. Magkano ng income mo? Kalahating milyong piso na. Masaya o napakasaya? Ito na yung magic. 2 months, 2 months, 2 months. 6 months na po yan. 6 months. Sabi ba na say 6 months? 6 months. Pag ikaw nagkalahating milyon ka on your 6 month, maganda na po ba yun? Yes. Tingnan nyo yung susunod na 6 months. On the next 2 months pa, 7 tsaka 8 month, magkano na income mo? 960,000, 960,000 na.
Nagpa-flash out ka na. Everybody say flash out. Flash out. Kaya nga may grupo dito, special mention ang tawag, Team Flash Out. Kasi ang goal nila, mag-flash out araw-araw. Magkano maximum income per day? 32,000 pesos per day. By this time, nagpa-flash out ka na araw-araw. Kaya 32,000 times 30 days, 960,000. Klaro po ba? Yes. So, ika-7th month, 960,000. Ika-8th month, 960,000. Ika-9th month, 960,000. Ika-10th month, 960,000 ulit. Malaki ang napakalaki. After 1 year, total income, let's show them, after 1 year, 6.3 million on your first year pa lang. Kaya lang kinakailangan kunin? Kaya how much yung kinakailangan ilabas? Let's show them, 12,980. So para kumita ka ng 6.3 million, 12,980. Ilan ang kailangan tao? 8. Kaya po ba kumuha ng 8 in 2 months? Yes. Kaya. Kailangan lang makita nila yung numero. Dok, nangyari na ba yan? Napakadaming beses na. Dok, wala akong mabitbit na 8. Pwede online. Magugulat ka. Dok, posible ba yan? Yes. Napaka-posible. Kung kami po ay isang company nagsisimula ng opisina, isa lang sa Ortigas area at wala nang iba, baka mahirap yan. Tama o tama? Eh, isa lang yung opisina, Ortigas pa. Paano yung taga Cebu, Davao, Jensen, Baguio, Tugigaraw? Paano yun? Tama o tama? Paano yung nasa ibang bansa? Paano mo siya servisyohan? The good thing is that the company is already 11 years old. Everybody say 11. 11. We have 120 branches all over the Philippines. Madami kakaunti. Magbanggit ka ng major province, may opisina ng In-Global dyan. You name it, Baguio, Tugigaraw, Jensen, Cebu, Davao. Sa Cebu nga po, nagpapatayo tayo ng 8-story building. Nasa 3rd story na sa ngayon. Cebu pa lang po yan. Okay, sa Cebu, ang benta natin sa Cebu, 1 million pesos per day. Ganon kadami ang sumasali sa Cebu. Bukod doon, meron pa tayo sa iba't ibang mga bansa. Like Nigeria. Sa Nigeria, we're selling 10 million pesos per day. Uganda, we're selling 5 million pesos per day. In Kenya, we're selling 4 million pesos per day. In Papua New Guinea, kabubukas lang po natin last December, we're selling 4 million pesos per day din. So yung benta, malaki, maliit? Bakit? Kasi po, palakihan ng market yan. Mas maraming bansang nabuksan, mas kaya mong magawa yan. Clear po ba? Yes. Pero kung bagong company, mahihirapan dyan. Isipin nyo, Africa alone, Nigeria, Ghana, Togo, Uganda, Kenya, Cameroon, Ivory Coast, bukas po. Magbubukas pa sa Tanzania, Zambia, Congo, South Africa. Ang dami pang bubuksang bansa. Pakistan, bukas tayo. Eh yung Pakistan po, 200 million population. Ganun kadami yung mga bansang binubuksan natin. Kaya yung Get 8 program, kaya o kaya-kaya? Next slide. What if instead of just getting one, ang kinuha mo, yung sinabi ni Arnan kanina, 3 accounts. Sige, let's show them. Ikaw yung tuktok, ikaw yung pangalawa, ikaw rin yung pangatlo. Same discipline. 8 rin ang kukunin mo. Pakita mo. First 2 months, 8. Second 2 months, yung 8, kukuha rin ng tigwa 8. So forth and so on. After 1 year, let's show them. After 1 year, magkano ang kinita ng 3 accounts? 6.3 million, 6.3 million, 6.3 million total of 19 million in your first year. Magkano kinakailangan ilabas? Siyempre, 12,980, more than 38,000 pesos. Klaro po ba? Yes. What if ang kinuha mo yung pinakamagandang position? Next slide. 7 accounts. Because the company is allowing each and every distributor to have a maximum. Everybody say maximum. Maximum. Hanggang 7 lang. Hanggang 7 lang. Hanggang ilan? 7. Hanggang 7 accounts lang. Okay? Get 8 on your first 2 months. Same discipline, same effort, same time. Pero nag-7 ka. Ilan ang pwedeng kitain on your first year? Sige, let's show them lahat. 44.4 million. Yung pwede kitain, malaki, maliit? Malaki. Next slide. Next slide. 90,000 yung kailangan mo ilabas. Next slide. Guys, what if ituloy-tuloy mo on the second year, on the third year?
Okay? Second, kung yung last 6 months mo on your first year, flash out na lahat ng accounts mo, natural yung second year, flash out na rin. Tama o tama? Yes. Yung third year, flash out na rin, araw-araw, lahat ng accounts mo. Tama o tama? Look at this. If you will include first year, second year, and third year income, magkano full potential ng isang account? Let's show them. Isang account, maximum income of binary income alone, next, 29 million in 3 years. Marami namang mabibili ang 29 million in 3 years. Ano kaya kotse mo niyan? Ang maling tanong ko, ilan ang kotse mo niyan? 3 accounts, maximum income, 89 million in 3 years. Binary income, wala pang uni-level, wala pang stair step. 7 accounts in 3 years time, 205 million. Ano bahay mo? Bahay o mansyon? Ano kotse mo? Isa o madami? Buong pamilya. May sasakyan. Pag lalabas ka sa umaga, Yaya, yung sasakyan paki-prepare. Ano sasabihin ni Yaya? Kuya, anong kulay? Yung SUV ba o yung 4x4? Pareho lang, no? So ano ibig sabihin nun? Sa mga halagang yan, marami bang mababayaran utang? Yes! Marami ba ko konti? Umamin na may utang. Again, we are doing this not for the first time. 11 years na ang company. Again, we are experts in this business. Narinig niyo yung kwento ni Arnel. Grade 5 ang narating, grade 6 ang narating, pag pinag-English mo, kukumbulsyonin. Naturuan namin ng gantong negosyo. At ang network, akala mo, galing Bol, akala mo network, puro Bisaya, magugulat ka. Ang network sa iba't ibang mga bansa. Tanong niyo, Doc, posible ba yun? Yes! Tanongin niyo ako, Doc, posible ba yun? Doc, posible ba yun? Sasagutin ko rin yan ng panibagong tanong. Kayo ba, sa Facebook, lahat pa ng friends nyo, puro Pinoy lang? Hindi! Kita niyo na, sa Facebook na walang kitaan, ang friends mo, iba-ibang lahi. Eh, paano pa kaya kung may kitaan? Eh, di sasadyain mong magkaroon ka ng friends na iba't ibang lahi. Tama. Kung sa walang kitaan nga, kaka-accept mo ng kaka-accept eh. May sumasama sa Facebook mo na ibang lahi eh. Walang kitaan yun. Ano yun? Like lang. Share lang. Comment lang. Kilig lang. Naghahanap lang ng boyfriend. Diba? Kasi uso ngayon instant eh. Diba? Yung ganda nito, ligawan nga. The following day, I love you na. Diba? The following day, hindi mo alam, puro pala filter yung itsura. Nung makita kayo, lalaki pala. Diba? Hindi mo alam. Sa ngayon, diba? Ang dami ng app. Ang gaganda sa picture. Sa totoong buhay, iba pala. What do I mean? Kung sa mga social networking sites na walang kitaan, eh dumadami ang friends mo. Hindi daan, kundi libo ang friends mo. What more sa isang negosyo na may kitaan? Yes. Good news, tuturuan pa namin kayo kung paano kumita sa Facebook. Yes. Ang dami na pong grupo sa Global ng expertise Facebook marketing. Yes. Yung mga sobrang hiyain, sa bahay lang, nag-online lang, nandiyan na si FM, nag-online lang, aba nakaka-recruit, iba't ibang lahi pa. At ang nakakatuwa, kung sino pa siya na mahiyain, siya pa yung nakakakuha ng ibang lahi. So, merong training para po dyan. Again, yung training, ituturo namin sa inyo kung paano. Gusto nyo ba yun? Yes! So, ano lang ibig sabihin nito? Kung magkakaroon ka ng gantong disiplina, yung ganyang kitaan, posible o posible? Posible. What if yung 8, inabot ka ng 3 months? Okay lang. What if yung 205 million, hindi 3 years, inabot ka ng 5 years, edi okay lang. Na-delay lang naman ng konti. Eh, natural naman yan. Sa pag-aaral nga, may nadidelay. Sa relasyon nga, may nadidelay. Sa menstruation nga. Relays. Pwede pag irregular, nadidelay. What do I mean? Basta importante, alam mo yung patutunguhan mo. Dalawa lang yan eh. Ano yung patutunguhan mo? Kitaan na walang hangganan. Bakit? Pareho income. Kahit gano'n ka kasipag at katsaga income mo, ganun pa din. Meron bang ganon? Yes. Sangkatutak ang ganon. Gigising sa umaga, magtatrabaho, pagdating ng kinsenas, hindi nalalayo yung sweldo sa previous na kinsenas. Tama? Yeah. Lumipas ang after 15 days, pagkuha ng income, ganun pa din.
Mamili ka, papunta sa landas na yan o sa landas na pabago-bago? Everybody say pabago-bago. Minsan wala, pero minsan din, meron. At kapag meron, minsan maliit, pero minsan napakalaki. Minsan tama lang, pero laging may minsan. Mamimili ka na nga lang kung anong klaseng minsan meron sa buhay mo. At least, pabago-bago, hindi nakakasawa. Kesa naman pareho ng pareho ng pareho ng pareho. Ang sipag at ang tiyaga mo nga, sweldo mo naman pareho ng pareho. Nagigets mo ba? Yes. After 10 years, ano naipon mo? Utang. After 10 years, ano naipon mo? Edad. Eh dito mo ilagay yung sipag at tiyaga, may papupuntahan ka. Then, we've been in this industry, me in particular, for 23 years. Yung kapartner ko has been in this industry for 25 years. Halos lahat ng kinausap nito, 20 years ago, ngayon, multi-millionaires na lahat. Handa ka na ba? Yes! Tatlong milyon! Sa ating Chief Finance Officer, Mr. Francis Miguel! Okay, welcome mga first-timer. Nasa kamay. I'd like to see the hands of the first-timer. Pwede ba natin sila palagpakan? So, ganito yan. Hindi ko alam kung paano kayo in-invite ng mga sponsor nyo. Yung dalawa lang yan, either tinakot ka or nag-promise na makakainin ka. Wala akong mangyayari ganun gabi. Okay? Una, baka dumating ka kasi natatakot ka, baka sinabi ng invite mo, pag hindi ka dumating, sunog ang bahay mo. Kaya ka na dyan. And you're sitting there, frightened and scary, no? But anyway, na-meet ko na yung presidente natin. Masaya, right? Yes! Ito na natin yung company na mamimit yung mga may-ari. Guwapo, tapos cute, no? Kami na lang yata yung ganito. Mga kalaban namin, di ba? Makikita mo lang sila sa brochure. Oo, yung mga kalaban namin, makikita mo yung mga mukha nasa catalog lang nila, tapos 1 inch by 1 inch, full body na yon, sa ganda nila yon. Kami hindi, nakikita mo, nafe-feel mo. Alam mo yun? Pwede mo kamayan, pwede ka pa-picture later, pwede na yung mag-coffee, pwede na rin ako UA, alam dami. Dito lang yan, dito lang sa inyo. Okay? Mga first timer, relax lang kayo because my job is to show you ano yung sinasabing DTC account. Kasi kanina, like 2 PM or 4, one of the lady na nasa top earner, Smiley Neptani, the first global ambassador, was able to talk. Ewan ko kung napakinggan nyo. Yes! As hindi kayo umuwi, kanina pa yun eh. Oh, may nakita pala akong top earner dito. Si Miss Amina sa gilid, tayo naman dyan, dating mananahe. Ayan, yan o, simple-simple. Top earner siya. She's consistent top 20 over the last 3 years, no? She makes about 800,000 lang naman naman. Ganun po, simple lang kami dito. Ako lang dyan, ayun, lapitan siya, interviewin niyo, can take picture. Tapos, nag-video na kayo, no? Tapos na may shooting niyo. Kasi na-feature siya sa maalala mo kaya eh. May nag-video sa kanya, yung dating bahay niya. Tapos na kayo, no? Ma'am Janby, no? Sir Janby. Malapit na? Oo, sinushoot pa. Kita nyo, nasa upuan nyo lang, katabi nyo lang, oh. Tanungin nyo kung magkano inikita. Dito pasimplehan lang, ha? Hindi dito yung mayayabang, no? Pasimplehan. Makikita nyo, at simple-simple, katabi nyo lang. Check mo yung katabi mo, baka milyonaryo din yan, no? Salina mo pa sinisiko, baka mamaya, yan sa top earner pala, katulad yung Israel ng Jandy. Hindi mo alam, ano pa yan, sweldo mo na isang taon, baka kalahating linggo lang yan. Diba? So ngayon, ang trabaho ko is to show you paano yung DTC. Ano yung future nyo dito? Okay lang sa inyo? Yes! Half an hour? Yes! To 3 hours? Yes! Ako, tsagaan dito. Ang mahirang mayaman. Okay? Ngayon, sige, buksan natin. Ang pangalan niya, Smiley Neptani.
Patay natin ilaw. Ito yung kanyang DTC. Alright? I-click natin sa kanyang, ito yung kanyang total earnings, total pairing niya. Taas mo konti. O, touchscreen dito eh. 60 million. Palagpakan niya naman, 60. Hindi ka exact ko, 60 million kaya pakita ko, wala lang. Tapos sa kanilang unilevel stair step, pag inad mo, kasama pairing, a total of 74.8 million. Count the question. Okay. Magkano po na niya? 12,980. Guys, maghalakad ka from Apari hanggang Hulo. You can never find a business na 13,000 lang puhunan. Ganyan ang return. Kahit maglakad ka, tapos balik ka dito, sabihin mo, wala. Mapapagod ka lang, kaya huwag na kayo maghanap. Okay? Ngayon ganito, check mo yung encashment. Click mo. Kita mo? Remote control yung kamay ko. Boom! Pop! Yun. Ang laman ng account niya ngayon, 162,000. Ayan. 2 days ago, 116. Nandiyan lang siya sa baba. Mamaya, makikita niyo siya. Ngayon, ang gagawin nyo, halimbawa may 162 ka, ilagay mo dito yung amount. Halimbawa, gusto mo mag-withdraw ng 93.20 lang. Parang gano'n, barya-barya lang. Ayaw mo muna gawin yung 162. Pwede yun. Minus tax and of course, minus yung service charge. Kung kailangan mo pabayad ng kuryente, mga 1.5, tanggalin mo muna 1.5. Pagurin mo kami. Uy, good news. Sige, papaspasan ko. Lagay mo lang dito, and then ang trabaho ng finance, transfer ko yon sa bank. Kukunin ng bangko sa amin yun mamaya-maya konti. Bukas ng umaga pala, walang pasok ngayon eh. No, independence, no? Tapos, bago mag-close mamayang bukas ng gabi, alas 5, alas 6, nasa ATM na. So every day, ang payout ko nasa 11 to 12 million every day. And ang sales mo natin last year, ayoko nang panggitin pero 5 billion. Hindi mo sana malaki pa rin. Kaya, ito ang kakaiba natin sa ibang company. Yung iba kasi nalulula. Pag 1 billion ng sales, nagsasara na kasi pinaghahati-hatian ng pera. Dito wala. Sanay na kami na 2 billion, 3 billion na kami. Ito pa rin kami. Hindi na pabago. Humility. It's the best position pag mayaman ka na. Tama? Because humility. Tama na yung English na yan. Game. Game mo. Kasi parang hindi ka nakakaintindi. Papapasa mo na lang. Ano siya? Humility humiliates poverty. Yun yung sasabihin ko. Okay, May 2. The whole May. From here up to here, ito yung kanyang withdrawal. Okay? Noong May 2, nag-withdraw siya, alauna na madaling araw. 186,000. Tapos, 6 days after, 147 in the morning. Nalimpungatan siguro. Withdraw na. 146 ulit. 186, 146. Tapos, May 15, 7 days later, alas 4. Oh, mag-jogging ito, malamang. Takbo tayo, tayo muna, mag-withdraw muna tayo. 857,000. Less tax, 771. Tapos, 8 days later, alas 12 ng gabi. Sabi ng husband niya, may gagawin tayo. Ano yan? Mag-withdraw. Okay. Ano ba tayo may isip ko eh? Ano yung isip ko? Ano? Ngayon, tapos, May 30, kinalabit siya, 12:30, oh. Oo, may gagawin tayo. Maligo ka na. Bakit? Mag-withdraw tayo. O, yan. So, i-total nyo yan, from May 2 hanggang dito, I think, 180 for 146 is 300 plus 800, so 1.2 plus 190, 1.3 plus 1.7 o 1.4, 1.5 plus minus. Okay? Anong point ko? Ito yung mga tao na dinig sa amin 11 years ago. Ginawa ng paraan yung 980. Pag hindi, malamang wala silang ganyang opportunity ngayon. Kaya kayo mga first time, huwag kayo na mag-decide. Give yourself mga less time, like 10 years siguro. Pero alam mo po, parang ito, parang totoo yata, pero parang hindi. Totoo yata, pero parang hindi. Totoo yata, pero parang hindi. Magduda ka muna. Okay lang yan. Okay? Normal naman yung magduda, right? Kasi ang lalaki ng kinikita eh. Pero kung titignan mo yung trend dito, 2 years ago, gusto nyo makita? O sige, pakita mo yung first. Click dito, may remote control. Noong 2017, o yan, tagal na yan. Kaya kung nag-attend ka na araw-araw, makikita mo na siya. Siya naman withdraw lang ng withdraw. Kayo, isip pa rin ang isip. No? May of 2017, she began to make this, ano ba? Hindi. 2007. Okay. Ito yung pinakadulo para, ayan, July 31 of 2007. Ayan, alas 2 ulit.
Kita nyo yung trend? Lagi madaling araw nag-withdraw, di ba? Well, ladies and gentlemen, 22,000. Siyempre maliit pa eh. Tama, pero that was 10 years, 9 years ago. Dito pa lang bawi na siya eh. Tapos na may pera eh. Tama? Now, ganito. Para magkaroon ng harvest time, kailangan merong tinatawag na investing and merong pagtatanim. Hindi ka aani pag wala kang tatanim. Kaya kung wala kang inaani ngayon, kasi yan ang tinanim mo 3 years ago. Wala eh. Diba? Don't worry guys, sa mga first timer, hindi ko kayo kinukumbinsi sumali. Tingnan nyo lang yung status nyo ngayon. Tingnan nyo yung reality nyo. It's probably of you, most of you, sabihin na natin, 6 months ago, like bago mag-crack yung new year, everyone wishes that this year is a better year compared than the last year. So hindi pa huli, bakit? Kalahati pa lang ng taon eh. Kasi ang dami sa atin, lalo na pag Filipino, sanay sa tradisyon pag nag-celebrate na New Year. Di ba lagi tayong susuot ng polka dots, ano yun? Lagi may parehas sa pulsa. Tama? Tapos sisigaw ng sana, panyaman, di ba? Tama? Hindi lang yun, may prutas pa bilog-bilog sa mesa. Yung iba naglalagay pa ng grapes sa pito para pumasok na yung blessing. Ano mo, nagiging pasas na lang, dry na, wala pa yung blessing. Ako, iba, nanay ko, pinaglulundag ako. Alak, pag alas 12, lumundag ka na. Bakit lumundag daw yung height? 46 years old na ako, nagtatatalon. 46 years na. Walang nangyari, right? So ngayon, ganito. Hindi ako yung pinaka-main speaker nyo. Ang point ko lang, have an open-minded. Status of your heart and your mind. Tingnan mo lahat. Don't let anybody decide kung ano nakita mo today. Kasi unfair sa mga dreams nyo. I was exactly like you 24 years ago. I was working with one of the biggest communications company. Ginawa ko to part-time. Hindi itong company na to, yung first company namin. Doc Ed, ilan din yung clinic niya, ginawa rin niya part-time. Bakit? Iba ba kasi may sideline ka eh. Like, doon sa trabaho ko, uso-uso may sideline eh. Sabi, BT, grabe, dami talaga may sideline doon. Yung sekretary ng boss ko, di makaupo. Kasi pag tinignan mo ilalim, ang dami niya binibenta. Soft drinks, pelanggan, lahat. Sabi ko, ano yan? Sure, may extra income to. Ano gusto mo? May stapler, meron din. Iba pa rin may extra income. Probably, malaki yung demand ng family, pero hindi makuha up yung sweldo. Marami ba sa atin ganyan? Yes! A 15 sweldo, darating 30, minsan 14, 12, wala ka ng pera. A 15, nahatak mo na. Nagsisili ka na. Sabi mo, boss mo, sige ka na naman. Tama? Minsan, nagpapakabait ka sa boss mo, hoping ma-increase yung sweldo mo. Ano mo yun, nagtutuloy ka sa alambre tuwing umaga. Basta, mapanting na naman. Walang nangyari, right? Kahit itimpla mo ng kape araw-araw, right? Nervyusin na lang, ayaw pa rin niya ikat. Now, it's time, guys, na you can dictate your economy. I've been with the industry for 24 years. I never demand to change my economy from my boss. Hindi pa rin, ako mismo nagdikta ng economy ako. Kaya I encourage everyone na iba pa rin may part-time. Simulan mo na part-time. Kahit 1 hour, 2 hours a day, 3 hours a day, part-time. Ako kasi ginagawa ko to during lunch break and after office hours. Then 8 months later, I decided ako mag-full-time. So pag nariramdaman nyo na, medyo kapisado nyo na, medyo komportable na kayo, trade na kayo, basta kakakumbinsin na kayo, sumasali at madami na kayo, that's the time, hindi yung boss nyo. Boss, halika. Ganun. Bakit? Basta! Susukan nyo, sarap ng pakiramdam kaya. Gusto rin yung bakit? Bakit? Sabi mo, boss, alam mo, you're fired. Yeah, ganyan, seryoso ka mo na hindi. Diba? Bakit? Meron ka nang pupunta mas malaki. Diba? Yung boss ko dati, tinanong niya, ba't ka magre-resign? Sa dami yung nag-apply, 4 lang pinatanggap. Tsaka PLD ito. Alam ko. Siyempre, parang gano'n. Kaya lang may naisip ako, mas malaki kinikita ko part-time, samantala dito 8,000 lang take home ko. 32,000 yung part-time ko. Sige nga, mag-decide ka, sino mas malimba. That's why I went full-time. The rest is history. My life never been the same. Okay? Sa mga first-timer, huwag mo na kami mag-resign bukas, ha? Kasi alanganin na eh. Ha? Nagsimula na yung June, so tapusin mo na muna. Okay? Ang gawin mo, araw-arawin mo to, yung first 90 days mo lang naman ang critical dito. Yung first 3 months. Isa dyan yung multitasking ka, nag-attend ka at the same time, pinag-aaralan mo. Nag-hakot ka at the same time, pinag-aaralan mo. So sabay yun. Nare-recheck ka, wala ka pang income. Kasi yung mga tao, this is to believe, normal lang yun. Kayo nga, pinagdududahan niyo yun. Ang laki kasi.
Tama? Pero yun yung future nyo. Kasi yung status nyo ngayon yung pass niya. Dati siya nakaupo, dati rin kami nakaupo. Naging first timer din, papalakpak, hindi nakakatulog. May ibag na, hindi pa rin nakakatulog. Bakit? Nakita ko bilog-bilog, nakita ko yung future eh. Sino makakatulog pag ganyan ang kikitain mo? Ako dati ikot ako ng ikot sa kama, ikot ako ng simbay, pero ikot-ikot ha. Umaga rin, hindi ko pa rin natatapos. Kasi bilog-bilog lang daw eh. Kaya lang tao kinakausap ko, basta humihinga. Pag lumaki ng tip, pwede na yan, pwede na yan. Pero pag malamig ayaw, tama na yun, katabi ko naman. Lahat in-invite ko. Lahat. Kaya kayo mga first timer, hindi mo na gagawin nyo. Gawa lang kayo ng prospects list. Huwag niyo muna invite. Kasi tuturuan namin kay NDO bukas regarding kung anong gagawin nyo for the next 6 months. Kasi kailangan well-trained kayo. Kailangan meron kayong kahit papano, alam niyo yung skill, paano maganda mag-invite. Kasi trabaho nyo na mag-invite muna. Yan yung kami magpaliwanag. Kami muna yung pakita ng dimple namin sa inyo. Kami mag-explain, ganyan. Ang gagawin mo, ihakutin mo lang sila. Ganun ang gagawin mo. Kasi dalawa yung goal mo, matuto ka, at the same time ma-invite. Pag sumali siya, okay, bonus yun. Pero pag hindi, well, at least natuto ka naman. Kasi may kasabihan, di ba, if you want to be successful, always mingle yourself with people who are successful and wants to become successful. Yes. Kasi pag kausap mo, ayaw yumaman, guess what? Yun din yung magiging vibration ng utak nyo. Pare-pareho lang kayo. Di ba no high school versus the same feather are the same birds, right? Sabi niya sa oo, tama. Di ba pag pare-pareho kayo nung high school, halimbawa, yung magaganda sila-sila, tama? Mga pangit, ganoon din, sila-sila. Matatalino, bulat ka sila-sila din. Kami mga popo, kami rin. Ano yan? Hindi ka kopya natin, Brad. Kung sino kasama mo, ikaw yung average nun. Kaya, kung gusto nyo ng pagbabago, if you want to become rich, change friends. Temporarily lang. Why? If they cannot help to reach your dreams, iwanan mo muna. Balikan mo pag mayaman ka na. Diba? Friends mo pa rin, don't cut ties, ha? Huwag mo sabihin, hindi ko sumali pa from now, no more friends. Huwag ganon. Unblock kita. Huwag ganon, ha? Huwag ganon, kasi in the future, kung nag-know yan sa'yo, baka makita nag-change ka, makita yung nagbabago ka na, lagi kang masaya, humble ka pa rin, tapos tumaka, naka-Ferrari ka na pala. Mga ganon, simple ka lang. Tama? Kanina naglalaro ako Ferrari, punta ako ng Starbucks. Actually, nalas na ako, butas-butas pa eh. Di ba uso yung maunang butas-butas? Hinigyan ako ng isa. Sabi ko, ayari ka mamaya. Start ako, pam! Di ba napatingin siya? Ay, siya yun. Diba? Ganun gusto kong buhay. Simple lang. Tama? Ngayon, kaya ako nag-Ferrari kasi tinawag ako nito. Sabi niya, share ka mamaya, mag-closing. Kaya nagmamadali ako. Eh, lapit ng Bulacan. Ginawa ko 20 minutes lang. Oo. Sa habang nagsusuklay yun, ha? Sa tendex, bilo kadali na. That's multitasking na yan eh. Di ba? Ganun din dito. Di ba, pag nauna ka magdadrive, lahat, hindi mo kapisado, titignan mo yung clutch, titignan mo yung daan. Di ba? Kung may kumausap sa'yo, ayaw mo. Pero pag matagal-tagal ka na, napapractice ka na, kaya mo na mag-text, kaya mo na mag-design na mag-drive, meetingin ka pa, lipstick ka pa, nagsusupply ka, nag-kiss ka pa. So, madali, stop light, di ba? Let's go. So, ganun din gagawin yung mga part-time. Okay? Yung first 3 months nyo, equip nyo muna yung sarili nyo. Everybody say equip. Equip. Everybody say equip. Equip. Iba pa rin pag prepared ka para sa future mo. Kaya ako walang pera ngayon kasi nga ka. Siyempre nga ka. Pag ka ngayon, ibig sabihin yung ginawa mo over the last 3 years, ito yung resulta mo eh. Either wala ka na save, o naubos lahat sa gastos, wala ka na invest, walang return. Tama ba? Subukan nyo to, subukan nyo kahit for the next 3 years. Kasi ako nag-start ng kasusubok. Tama ba? Yes. Malay mo mahit nyo ng million nyo bago magpasko. Dati masabi. Dati masabi kasi sa kaka-invite ko, baka maka-invite kay kagaya ko. Alam mo yun, yung agresibo, laki ng ambisyoso, may gwapo, bihira na yan eh. May dimple lang, ay ba, konti na lang kami. Okay? So, ano naman si John? Ha? Nasaan na? So, may magtatalk siya. Mamadali pa naman ako. So, ako na magtatapos. O sige, 30 minutes na lang ako na daw. Wala na? Akala mo nandiyan kanina. Ako ikot na, tingnan mo nga, kulit mo. Gusto ko makita mo siya. Yung cellphone mo, pakatan ko nga. Block ko nga sa Facebook. So ako na lang talaga. Okay, first things first.
first 90 days attend the NDO. What's that? New Distributors Orientation. The first NDO in the Philippines was held in New World Hotel. Isa ako sa guests. Ang facilitator was Mr. Eddie Chai. Eddie Chai is one of the guru in MLM 25, 26 years ago. I was only 23 years old. Yung first time ko mag-attend, wala akong direksyon sa buhay, wala akong pangarap, happy-go-lucky, zero in the bank, mayabang, pride, nagtatrabaho as an engineer sa isang company. Pero when I heard this speak, my life never been the same. I was seated in front, dyan sa harap, may ID kami. Kasi may bayad, 2,000 isa eh. May bayad, may kasama dealer. Hotel ginawa eh. Tinanong sa akin, who among you wants to go to Taiwan? Ako nagtaas. Hindi ako magtaas eh. Nung nakita ko wala nagtataas, dahan-dahan ko binababa. Kasi pero na kami naisip, sino magbayad na pamasahe, sa magtitira, di ba? Kaya tatanungin din, di ba? Sino sasama sa Taiwan? Siyempre wala sa isipin mo, sino magbabayad, right? So dahan-dahan ko binaba. Pero dahil nasa harap ako, sabi niya, okay, Francis, come with me in Taiwan. I'm gonna sponsor a round-trip ticket. Titira ka sa bahay ko for 1 week. Wala kang mabayaran. Pati passport mo, visa mo, sasagutin natin. Ladies and gentlemen, speaker lang yan. And he taught me a lot of things. Sabi niya, Francis, if you want change yourself first. Ikaw muna. Kasi hindi magbabago ang mundo kung hindi ka magbabago. Tanggalin mo muna yung pride, tanggalin mo yung ego, matanggalin mo ang yabang sa katawan mo. Hindi natin kailangan yan. So magandang deal, right? Alam mo bakit magandang deal? Nakatira ako sa bahay niya noong araw na yung sinasabi niya yun. Pangalawa, hindi ako naniniwalang pwedeng yumaman pa rin. Bakit? Matigas ulo ko eh. Kasi stabilib ako eh. Kaya buti na lang nagkataon, yung kanyang yaya, Pilipina, nag-aalaga ng mga anak. Imagine nyo to yaya. Sabi ko, ate, ilang taon ka na dito? Tagal na, 16 years na. Baby pa yung mga anak niya, binata na. Ako nagbantay lahat yan. Talaga? Anong deal nyo? Ba't di ka na umuwi? Sabi niya, hindi ako uuwi, basta bigyan niya akong bahay. So binigyan ka ng bahay, sabi niya, oh, laki. Pwede mo mag-apply? So nagbago yung tingin ko. Tapos hindi lang yun, nakita ko yung BMW na crash ko ng panahon na yun. 7 Series. Alam mo sabi niya, in fact, binigyan niya ako ng kotse para may pamalengke daw ako eh. Sabi ko, wow! Can you imagine, Pilipina, hindi na kami, Tagalog na yung usapan kasi English yung speaker eh. Tagalog na usapan, di ba ako naniniwala? Lost ko na eh, right? That's why nung marinig ko siya mag-speak, inabot kami na alas 3 sa madaling araw. The following day, ganun ulit. Pinakita lahat sa akin na asset niya. Binuksan yung cabinet niya, pinakita sa akin yung mga pera iniipon, binibigyan ng misis niya. Every week, hindi niya nagagalaw kasi sobrang busy niya. At isa lang sinabi sa akin nung natid ako sa airport. Sabi niya, Francis, if you do the business, if you want to be really wealthy, do it for the next 3 years. Commit to your dreams for the next 3 years. And I guarantee you, 3 years after, you don't have to work again for the money for the rest of your life. Sabi ko, magandang deal yun. I was only 23. Nung sinabi niya yun, kaya saan ako mag-start? Wala kami knowledge. Bigay ngayon, pwede kayo mag-aral, right? Mag-search lang kayo sa information, meron na. Sa Google, meron na. Paano mag-invite, meron din. Paano mag-handle ng rejection, nandun din. How to handle objections, nandun din. How to kill a boyfriend, nandun din. Gugulat ka, 69 ways. Ha? May gano'n, diba? Ang point ko, guys, pag hindi ka pa yumaman sa information age na to, kasalanan mo na. Kung nakadepende ka lang sa sweldo mo, you're trapped ka na. Paano yung needs mo lumalaki, yung sweldo mo fix? So, maiwan ka na ng taong walang alam, natuto lang along the way, biglang yumaman 3 years after. Bakit? Kasi may bago ng mga info. Nasa global ka pa, di ba? So, ang ginawa ko lang, binago ko yung direction ko ng mga panahon na yon. Sabado wala akong ginagawa, so nag-invite ako. Last break, wala akong ginagawa, siningit ko yung business ko. Kasi katwiran ko, nagbibigay ka nga ng 8 oras mahigit sa business ng ibang tao. Ito pa kaya negosyo mo, na pwede mabago yung future mo. 1 hour lang hinihingi. Tama ba? Yes. Yung sa kaka 1 hour na yun, 2 hours na yun, hindi ko alam. Ganito na pala mangyayari sa buhay ko. Kaya challenge you guys, maraming ordinaryo dito katabi mo pa yung iba. They become extraordinary, yung income nila super extraordinary, na kahit i-compute mo yung income nila per month, hindi nila kahit ubusin for the next 1 year. So, nasi-save mo time. Nakita nyo yung encashment ni Maylin, 1 point something per month, pag tinotal mo, weekly pa niyang kinukuha. Right? Hindi naman hinintay ng 1 month, weekly eh. Yung iba sa inyo, daily nga eh. Ito weekly, yung kanyang discipline.
Pero nagtanim siya 2006 pa. Nag-aani siya 7 years na nag-hit. Nagtanim siya 2006, 7, and 8. From 2009 onwards, harvest time. Ito ang deal natin ngayon. Kayo ba willing kayo mag-commit ng 3 years? Yes! Kasi sinabi ko rin to sa mga tao na naniwala at nakinig, ginawa nila, ngayon umaanilig sila. Uulitin ko lang ulit. Yung 3 years na to, maraming sakripisyo. Sigurado, marami kang friends na iiwasan, marami kang, alam mo yun, marami kang mga dating ginagawa na hindi mo na gagawin. Marami kang gagawin na kakaiba ngayon, in next 3 years mo. There's a lot of sacrifices. Okay? Pati friends, iiwasan. Ako dati kasi, meron kami Friday afternoon club. Mga college friends ko. Mga engineer din. Tuwing Friday, magkikita kami. Wala naman kami nagawa. Kwentuhan, inuman. Alam mo yung mga what if nila sa buhay. Ang dami. Yung crush na daw si ganyan. Bakit hindi niya niligawan? Sayang kayo. Lumban-lumban. Ay, ano mga ganun. So, wala silang pinag-usapan kundi mapass nila. Eh, parang hindi ako nag-grow. So, at least mayroong kang gagawin kakaiba ngayon para mag-iba yung direction mo, right? So, yun na assignment nyo ngayon. 90 days nyo, balik lang kayo ng bumalik dito. Hindi nyo kailangan hintayin may utos ng apply nyo. Kayo na gusto mag-usap. Kasi dreams mo naman doon, gagawin mo eh. Hindi ito business na apply mo, siya lang yung dreams lang. Kaya palagpakan nyo kung na hindi ma-apply. Nakatulay lang kayo dito. Hindi ka kikita sa kanya. Siya lang nagdala sa'yo dito. Ako nagdala sa akin dito, tatay ko. I owe him a lot. Kaya kung ano i-request nun, talagang binibigay ko 100%. Sabi niya, anak, gusto ko ng relo. O sige, si Rolex. Hindi naman sinusuot. Gusto magasgasan daw. O, gusto medaya mo, tsaka may mga gold eh. Tapos ano pa gusto mo, dad? Gusto ko ng Pajero. O, di meron din. Ano pa gusto mo, dad? Bahay. O, di meron din. Pag marami ka extra, kaya mo ibigay eh. Tama ba? Kaya pinapasalamatan ko apply ko kasi kung hindi siya naging makulit. Wala ko sa harap na ngayon. Sobrang kulit niya. Sobrang tuwing kumakain kami, anak ko anong gagawin bukas. Kung hindi na lang kami, anak, anong schedule mo bukas? Wala. Nung sinabi kong wala, nagkaroon siya ng idea. Wala akong in-invite kundi ikaw lang. Ayun, tapos. Kaya nang paupo ko sa seminar, kagaya mo rin, ganyan. Siyempre, magbago ka, ma-pride ka eh, engineer eh, di ba? Hawak ko mamon, may sesto pa noong panahon na yun. Kasi aanim lang kami. Kaya kaya bayaran ng bakal. Hindi ko makakainin kayo, lugi kami. Dami no. Di ba? So the rest is history. Guys, ang point ko lang, even an ordinary people can do this business. I'm sure you can do. You're in between from 7 to 8 years old. 72 ka na, no? Ilang taong ka na na yun? 7-0. Ayun, 7. So from in between 70 to 18 years old, from doctor to grade 5, kung nasa gitna ka nun, kung kaya nila, kaya nyo rin. Huwag kayo magbibigay ng limits, okay? First timer, thank you. Yung pupunta niya malaking bagay sa amin. Palakpakan mo na kayo. Yung mga sponsor na nagdala naman doon sa mga bago, I hope huwag niya iwan sa